Ito ang pinakakomplikadong palaisipang laban sa palasyo na nakita ko. Dahil dito, ang laban sa harem ng lalaking ito ay nakakabaliw. Isang babae ang nagdalang tao ng anak ng hari. Ngunit inakusahan siya ng isa pang babae na naglagay ng lason. Kailangan ng lalaki na lihim na imbestigahan ang silid tulugan upang mahuli ang tunay na salarin sa likod nito. Harapin ang maraming akusasyon. Matalinong nakipag-ugnayan ang babae. Humingi siya sa lalaki ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanyang sarili. Ang palitan ng mga babae ng lihim na away ay nagdudulot ng kaguluhan sa loob ng palasyo. Sa huli, Inutusan ng lalaki na ilantad ang katotohanan sa malapit ng panahon. Ang matibay na pangakong pinanghahawakan ng mga babae. Isang kapanipaniwala na pagkakaibigan. King ano nang ginagawa mo? Hindi ikaw ang nag-utos sa akin na pumunta dito. Pumunta ako dito para magtrabaho ng seryoso. Parang ang tagal na nating hindi nagkita, parang 3 taon na. Pumunta ako dito para magbalik tanaw at magkwentuhan. Huwag kang magkalat-kalat. Hindi naman ito ang unang beses nating magkalat-kalat. Ano ba ang mawawala kung gawin pa natin ulit? Hindi pa naman ako napapansin ng haring. Kung gagalawin mo ako, mawawala ang ulo mo. Gusto ko pang tanungin ikaw. Sabi ng manggagamot, birhen ka pa raw. Pero hindi ba't nagawa na natin ang seremonya ng kasal noon? Kasama ang hari ay parang kasama ang tigre. Bago pumasok sa palasyo, syempre, naghanda ako ng ilang bagay. Paano mo nagawa iyon? Humingi ako ng tulong sa manggagamot sa timog. Tigilan muna natin yan. Kumusta na ang bagay na ipinagawa ko sa'yo? Nahanap na. Ang tela ng amulet na ito ay isang handog mula sa kanlurang teritoryo para sa kapatid na emperador. Tinatawag itong gintong tinik na sinulid. Magaling. Paano? Baka alam mo na noon pa. Lene, ang aking kinger ay hindi ganun kamatalino. Sabihin mo kung sino ka talaga. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay alam ko kung ano ang gusto mo. Oh. Sige na, sabihin mo kung ano ang gusto ko. Gusto mong maging emperador. Reyna Yifi, kagagaling lang ni Lin Wan King sa Liuhua Palace. Tapos umupo lang doon at hindi umalis. Naghanda pa ng isang pot ng tsaa. Anong ininom niya doon? Hindi siya matatakot. Kahit na mga has siyang magtsaa sa aking palasyo. Ang ate kong si Lin Wan King ay tiyak na mamamatay ngayon. Malamang nagpapanggap lang siya. CJ, hayaan mong mamatay si Lin Wan King ng tuluyan. Dumating na ang emperador. Lin Wan King, anong mga kalokohan ang pinaplano mo? Wala kang kahit anong ebidensya. Nagsasayang ka lang ng oras. Mas mabuti pang utusan ng emperador na patayin siya agad. Para hindi ka na maabala. Ano na ang sagot mo, Lin Karen? Hindi pa dumarating ang oras. Magkakasama tayong umupo at uminom ng tsaa. Pakinggan ninyo ang aking mahinahong kwento. Ito ang magandang tsaa na pinadala sa akin mula sa Xianlong Mountain. Ito ang pangalan ng Xianlong Mountain. Ang pangalan ng tsaa ay Jade Pearl. Pakilagyan ng pansin ang hari. Mas maliwanag mong makikita ang tao at mas maingat mong masusuri. Lin Wan King, huwag kang magbulaan dyan. Tama ang panghusga ng hari sa tao. Huwag magalit, ate yan. Ito ang pulang tuktok. Maaari itong maglinis ng init ng atay upang makamit ang iba't ibang bagay. Ate Yanfei, naaalala mo pa ba ang amulet na ito? Ito na nga ang amulet na pinuno ng Eugene Powder kahapon. Ate Yanfei, magaling ang iyong memorya. Ang tela ng amulet na ito ay isang handog mula sa kanlurang rehiyon. Nakaitala ito sa listahan ng Niufu. Ipinagkaloob mo lamang ito kay Yefi mo. Isang amulet. Ano ang pwedeng sabihin nito? Tiyak na ako lang ang binigyan ng haring. Pero hindi ko ba pwedeng ibigay sa ibang mga consort? Nanyan. Sabi mo ba na hindi ko ibinigay sa'yo?
Ibinigay ko na. Marami akong binigay na magagandang tela niyong general. Kaya itong amulet ay sayo na. Hindi. Hindi ito akin. Wala kang kinalaman dito. Bakit ka nakikisali? Kaya ano ba talaga ang nangyari, sabihin mo na. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa pouch. Sinasabi mong ang ginamit kong lason ay ang powdered turmeric. Ito ang ilan sa mga reseta na nakuha ko mula sa mga doktor mula nang pumasok ako sa palasyo. Nakarecord lang dito ang ilang mga gamot para sa sipon. At mga pampaganda para sa tiyan at balat. Wala namang powdered turmeric dito. Sinasabi mo ba na ako ang nagsisinungaling? O kaya ang doktor ang nagsisinungaling? Kailangan ng mahigpit na pag-ulat sa pagpili ng gamot sa palasyo. Ang Eugensan ay isang bawal na gamot sa palasyo. Makakatiyak ka dyan. Kaya maaaring hindi ito galing sa palasyo. Maraming botika sa labas ang pwedeng magbenta. Si Ate Fee ay medyo pamilyar dito, Si ate ay isang taong maingat din. Kahapon, nagpadala ako ng tao kay Ate Fee sa palasyo. Pagsisiyasat sa madalas puntahang botika. Ngunit sino ang mag-aakala na ang botikang iyon ay na-robbery? Huwag. Huwag mo patayin ang may-ari. Magtatanong lang ako ng isang beses. Mayroon bang may humuli ng tulip dito kamakailan? Meron, kamakailan ay may isang tao mula sa palasyo na madalas pumunta dito. Ate Fee, ipaliwanag mo nga. Gusto mo ba akong siraan? Kulang pa ba ako sa ipapaliwanag? Hindi na kailangan. Gusto ko sanang ipaliwanag ni Ate Ye ang tungkol sa listahang ito. Ipaliwanag ni Ate Ye ang tungkol sa listahang ito. Ito ay mula sa emperador. Ito ang talaan ng mga gamot ni Ginang Ye Sayuna. Nakarecord dito ang mga gamot na Motherwort, Chuanchong, Safflower, at Xiangfu. Lahat ng ito ay mga sangkap para sa pag-aayos ng regla. Bilang isang buntis, ano ang kailangan mong ayusin sa regla? Ipaliwanag mo, Ate Ye. Hari. Reyna Ye. Ako na ang magpapaliwanag para sa inyo. Hari, hindi lang ito ang mga gamot na inireseta para kay Reyna Ye. Sa listahang ito, ilan sa mga sangkap ng gamot ay mga karaniwang pampalusog lamang. Isa lamang ang sangkap na tinatawag na nangka. Karaniwan itong ginagamit para gamutin ang kolera. Wala namang ganitong sakit si Reyna Ye. Bakit siya iniresetahan ng ganitong gamot? Talagang nakaka-curious ito sa akin. Kaya't sinimulan kong imbestigahan ang bagay na ito. Ito po ay ako. Katatapos ko lang ibuhos ang puting suka. Kung pipisilin ang kahoy na nanmu at isusulat sa papel, matutuyo ito at mawawala ang mga marka. Kailangan lang ibuhos ang puting suka at lilitaw ang mga dilaw na marka. Nakadisplay ito sa reseta. Ito ang mga depensa sa hangganan ng hilagang bahagi ng ating bansa. Ako. Sinundan ko ang ruta ni Yelinglong at natagpuan ko ang lugar kung saan siya nakikipag-ugnayan sa kaaway. At nagpadala ako ng tao para hulihin siya. Paano natin ito haharapin? Minsan mas kapaki-pakinabang ang patay kaysa buhay. Yelinglong, nagtaksil ka sa bansa sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa kaaway. May matibay na ebidensya laban sa iyo. Ano pa ang sasabihin mo? Huwag kang makinig sa kanya, sir. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa talaga. Dalhin siya sa bilangguan. Sino ang dapat hatulan? Talagang may magandang interes si Empress King. Dumating ka rito para makita akong nagdurusa. Mukhang magaling ka sa balita.
Alam mo pang ako ay ginawang Empress King. Dalhin siya dito. Tatay. Linglong, tatay. Bakit ka natatakot, Linglong? Huwag kang matakot, nandito ang tatay. Kinger, ako si Tioye. Inanyayahan ko na kayong kumain kasama ng tatay mo. Sa mga taong ito habang nasa trono ang emperador, maraming tao ang dinala ng tatay mo dito sa bilangguan. Ngayon ay tila bagong tao at lumang kwento. Ano bang malalim na alitan ng pamilya iya sa inyo? Kailangan mo bang ganyan ang gawin sa amin? Malalim na galit at put. Ngayon, ang mga ebidensya ni General Shen ay napakalinaw. Ikaw, taksil na masamang tao. Huwag ka nang lumaban ng walang kabuluhan. Sumama ka na lang sa akin at mag-ulat. Kahit na kapwa tayo mapapahamak. Pero maari kitang bigyan ng isang ngiti. Pagsasama-sama ng pamilya. Haha haha. Hindi ka ba namatay na? Tatay. Sino siya? Namatay na ako. Minsan pa nga, 2 beses na akong namatay. Matagal na akong hindi nakikisalamuha sa mundo. Di ko alam kung ano ang kailangan ni Egoshi, ha? Sa totoo lang, wala namang espesyal na bagay. Basta't sana mapanatili mong lihim ang nangyari noon. Siyempre, walang problema. Pakisabi kay Guru Ye at pangalawang Ministro Lin. Tiyak na iingatan ko ang lihim. Ngunit laging may kaunting panganib. Ang pinakamagaling na mag-ingat ng lihim sa mundo ay si Heya. Heya. Heya Heya. Tatay, nandito ako para tumulong. Sayong tumakbo ka. Maging kalmado ka na lang bilang patay. Itago mo ang lihim na ito. Ah! Tapos na ako. Ang pamilya Ye ay nahatulan na ng kamatayan. Ano pa ang gusto mong gawin? Walang halaga ang buhay ng pamilyang ito. Ngunit ngayon, nalaman mo ang aking lihim. Hindi ko rin kayo pahihintulutang ilabas ito. Ano pa ang gusto mong gawin? Ngayon, gusto mo na kaming patayin. Paano mo ipapaliwanag sa hari? Hindi ako kasing tanga mo. Gagawin kitang bingi at pipigilan sa pagsasalita. Hindi ka na makakabitiw ng salita. Puputulin ko ang mga daliri at daliri sa paa mo, para hindi ka makapagsulat. Maghihintay na lang kayo sa kamatayan ng tahimik. Sabi ni Shenjing, ikaw. Huwag. Huwag, Ama at ina, nasa langit kayo. Sisikapin kong maghiganti para sa inyo. Dumating na naman ang isang siklo. Kukunin ko ang gamot. Sandali lang. Ang halamang buto ng libong bulaklak na ito. Wala ba talagang ganap na lunas para dito? Dahil na ang halamang buto ng libong bulaklak. Walang lunas na ganap na nakakagamot. Kaya tinawag itong kakaibang lason ng kanlurang rehiyon. Hindi ito halatang lason. Pero kapag nakain, sa bawat ilang sandali, ay patuloy na mararamdaman ang paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Pagsusuka ng dugo at matinding sakit sa atay, na para bang mas masahol pa kaysa mamatay. Tanging pag-inom ng huashilu ang makakapagpaginhawa ng sintomas. Ang huashilu ay itinuturing ding mamahaling halamang gamot. Buti na lang at hindi na kami nagkukulang sa pera ngayon. Sige, mabilis kang kumuha ng gamot. CJ. Nahanap mo na ba ang mga halamang gamot na inutusan kitang hanapin? Sinubukan ko na sa buong lungsod. Walang tindahan ng gamot na mayroong huashilu na halamang gamot. Bagaman hindi karaniwang halamang gamot ang huashilu. Pero talagang wala akong nahanap sa buong lungsod. Talagang kakaiba ito. Sa tingin ko mayroong nagkokontrol sa mga supply ng halamang gamot. May kakayahang kontrolin ang mga supplier ng halamang gamot sa buong lungsod. Isang tao lang ang pwedeng gawin yan. Tama, ako yon.
King Er, ayokong makita kang ganito kasakit. Pero mabagal ang kilos mo. Kaya kailangan kong gawin ang paraan para mapabilis ka. Naghihintay ako ng tamang pagkakataon. Ayokong marinig ang kahit anong dahilan mo. May dala akong isang pakete ng antidote. Makakabuhay ka lang nito ng kalahating buwan. Kung pagkatapos ng kalahating buwan, hindi mo pa rin nalutas ang sinabi ng kapatid mong hari, hindi ka na makakatanggap ng susunod na dosis ng lunas. Mag-ingat ka sa sarili mo. Xiaoying, dalhin mo ang gamot. Kumusta ang kalagayan ni King Fei? Ulat sa hari. Kanina hapon, ang tagapaglingkod ni King Fei ay dumating upang mag-ulat na ang reyna ay patuloy pa rin hindi maganda ang pakiramdam. Anong sakit na mahirap gamutin kahit ilang linggo na? Halatang nagkukunwaring galit sa akin. Akala mo hindi ako mabubuhay nang wala siya, bata pa. Narito si Murong Keiliren. Maaari nang umalis. Opo. Pagpupugay sa hari. Hari. Ginoo, matapos kang paboran ng hari, darating na ang magandang araw, di ba? Pero hindi rin naman sigurado. Sa totoo lang, nasa isip pa rin ng hari si Niang Niang King. Sa tingin ko, pansamantala lang ang pag-uso niya sa akin. Hindi naman siya kasing ganda ni Madam. Bakit nga ba siya ang pinipili ng hari? Hindi ko rin alam kung anong meron sa kanya. Pero pinabayaan niya si Niang Niang hanggang sa mapagod. Ngayon, tuwing naiisip ko ang araw na dinakip si Niang Niang, natatakot buong katawan. Baka pagkatapos nito, siya pa ang manakit sa iyo. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako kailanman naging kalaban niya. Kung ganun, baka magpadala na lang tayo ng regalo sa kanya. Ginoo, sa palagay ko, mas matagal pa akong nanatili sa loob ng harem kaysa sa iyo. Nakita ko na ang lahat ng away sa loob ng harem. Walang isang babaeng nagustuhan ang lahat ng tao sa kanyang daan. May masasarap tayong makakain na bunga. Ano nang gagawin natin? Sabi ko nga, mas mabuting maaga. Paano yun? Sino? Sino? Ako. Isang usok na tao. Ikwento mo muli sa akin kung ano ang itsura ng nilalang na yon. Ulat sa hari. Sabi ng dakilang pari, nagmasid siya sa kalangitan sa gabi. At nagbasa ng mga palatandaan. May isang babae na may 3 nunal sa dibdib, na nakapasok sa palasyo. Baka magdulot siya ng kaguluhan sa pamahalaan sa hinaharap. At sakupin ang buong kaharian. Tawanik si Oren sa espiritu ng bayani. Hindi ko pa ito narinig noon. Hari, mas mabuting paniwalaan ito. Hindi pwedeng walang dahilan ang ganitong balita. Dahil nga may ganitong usap-usapan. Malamang may katotohanan ito. Nakarating na. Anong nangyari? Bakit pinapunta ang mga harem sa Jade Pool? Sabi nila may sirenang nakalusot sa palasyo. Hinahanap ang mataas na pari para hulihin ang engkanto. Kamakailan lang. May balita sa palasyo na may mga harem na may dalang malas na bagay. Kaya't espesyal na inimbitahan ang lahat ng mga concubine dito ngayon. Upang personal na suriin ng emperador. Para malaman ang katotohanan at peking simulan na. Simulan na. Zhao Keren, ikaw na.
Bilisan mo, naghihintay pa ang emperador. Ito, Ito ang aking birthmark. napakatukoy na birthmark. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko. Sige, ituloy mo na. Yaman at tao. Magmadali ka. Ito ba ay birthmark mo? Ganun nga. Umakyat na kayo. Kayong tatlo, sabay-sabay. Umakyat na kayo, umakyat na. Lin Karen, hindi ka rin ba isang lotus? Kakaiba? Bakit lahat ng dibdib nila ay may lotus? Gusto ng hari malaman kung bakit, di ba? Alam ko ang dahilan. Sabihin mo na. Nakarinig na ba kayo ng kasabihang tatlong tao, isang leon? Narinig ko na. Mga kalahating buwan na ang nakalipas. May isang mambabatas na nag-aaral sa panlabas na lungsod, sa Hiyuan-guan. Nanonood siya ng mga bituin sa gabi. Rizal, ang hula ay nagpakita ng isang babae na may lotus sa dibdib, na pumasok sa palasyo. Sa hinaharap, siya ay tutulong sa emperador para sa kapayapaan ng bansa at mga mamamayan. At magiging reyna. Ina ng bayan. Sa tingin ba ng emperador ay medyo pamilyar ito? Magpatuloy ka. Ang taong ito ay orihinal na nagsabi lamang sa pamilya ng isang talentadong tao. Ngunit sino ang mag-aakala na ang isang tao ay magsasabi sa 10? At ang 10 ay magsasabi sa daan-daang, buong harem ay nakakaalam na ng lihim na ito. Kaya sa isang iglap, lahat ng mga concubine ay pumunta sa tattoo parlor sa kabisera. At hinanap ang maestro. At tinatakan ang isang lotus sa kanilang dibdib. Lene, isang grupo ng mga hangal na babae. Narinig mo na ba? Ako'y hindi pa kailanman nakarinig nito. Kung narinig mo man ito, sigurado akong pupunta ka rin. Talagang isang palabas. Kung may isang matalino sa palasyo, hindi sana nangyari ito. Sige na, pagod na ako. Magsiwi na kayo. Sandali lang, mahal na hari. Si Murong Karen. Sa tingin ko, gusto niya talagang makita ito ngayon, di ba? Ito ang gusto ninyong makita. Ang chismis tungkol sa lotus. Ikaw ang nagpakalat niyan, di ba? Tama, ako yun. Emperador, King Fei. Pinakalat niya ang chismis na ito sa palasyo. Sobrang na sobra na talaga. Murong, ang brutal. Sinasabi mong sobra ako. Pero ni ikaw ni ang emperador ay hindi narinig ang chismis na ito. Hindi ba't inaalagaan ko kayong mabuti? Anong sinasabi mo? Mahal na hari, nais ko lamang ipaalam sa lahat ang isang aral. May mga salitang nais marinig ng mga taong may malasakit. Kaya't maaari silang marinig. Tulad ng tungkol sa 3 lunal. Anong sinasabi mo? Mahal na hari, kung interesado ka. Nais kong ipakilala sa iyo ang isang tao. Mahal na hari, pakiusap, maawa kayo. Sino ang nagsabi na ikaw ang nagpakalat nito? Siya talaga. Binigyan niya ako ng 1,000 pirasong pilak. Para ipakalat ko ang balita, patawarin mo ako. Ang tungkol sa 3 lunal ko sa katawan. Nakita mo ba ito ng personal? Hindi. Wala akong nakita. Hari, patawarin mo po ako. Bumalik kayo, kanselahin ang titulo ni Murong Nanyan. Ipinapadala sa Yunjian ang pamilyang Murong. Hindi na makakabalik sa korte magpakailanman, ayon sa utos. Mahal na emperador. Huwag nang humingi. Kung gusto mong mabuhay, mas mabuting tahimik ka. Matagal na kitang pinagdusahan.
Isa-isa mong pinapalayas ang mga babae sa paligid ko. Ano ang layunin mo? Ano ba talaga ang gusto ng babaeng ito? Hari. Nalilito ka. Kung nalilito ako, nalilito ako. Ano ang magagawa mo sa akin? Hari. Palagi kong sinasabi na ang masamang pakiramdam ko ay hindi dahilan. Anong sakit? Hindi ito sakit, ito ay lason. Anong lason? Hindi pa natutuklasan. Nilibot ka na ba ng doktor? Nilibot na. Hindi pa rin natuklasan. Ang lason ko ng emperador. Kahit si Wan King. Ayaw kitang mawala. Lumabas na siya, umalis na siya. Ha 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 ha. Anong ikinatuwa mo? Uy, nakita mo ba yung ekspresyon ni kapatid Hari kanina? Nakita mo ba? Tiyak na 10 taon na. Hindi niya nakita yung ganoong itsura niya sa loob ng 10 taon. Mukhang talagang naakit siya sa kanya. Akala ko nga mali ang paghuhusga ko sa'yo. Ngayon, sa tingin ko. Kung si Lin Wan King talaga ang pumasok sa palasyo noon. Malamang na matagal na siyang pumanaw. O kaya ay pinatay ni Elinglong. O kaya ay pinatay ko. Anong gusto mong sabihin? Naghihintay ka pa ba ng sagot? Matagal ko nang alam na hindi ka. Huwag pumasok, prinsipe. Hindi maganda. May birthmark sa likod ni Li Wan King. Pero walang palasyo. Nang una kitang makita, may duda na ako sa'yo. Ang aking King Heir kahit natanga at bobo. Pero siya pa rin ang aking babae. May alam pa rin ako tungkol sa kanya. Dahil alam mo na hindi ako si Lin Wan King. Bakit hindi ka kumilos? Enye. Talagang hindi ka natatakot sa kamatayan, ha? Kung hindi, mayroon pa ba akong pagkakataon na mabuhay? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. May ibang layunin si Lin Wan King sa pagpasok sa palasyo. Ngunit naniniwala rin ako na sa isip niya. Hindi niya matatapos ang misyon. Kaya't palagi ko siyang itinuturing na isang pounds na ginagamit. Ngunit ikaw ay iba. Napakatalino mo. Kahit si Elinglong ay kaya mong talunin. Bagaman mas mababa ang aking kakayahan. Pero itinuturing din siyang bihasa. Kaya't makipagtulungan tayo. Paano mo gustong makipagtulungan? Kailangan mong sabihin sa akin kung ano talaga ang layunin mo sa pagpasok sa palasyo. Paghihiganti. Paghihiganti. Anong galit ang meron? Ang tunay kong pangalan ay Shenjing. Ikaw. Ikaw. Tama. Ang aking ama ay ang general na nagtatag ng bansa, si Shen Zhenbang. 10 taon matapos itatag ang bansa. Hindi nagkakasundo si punong ministro Lin Shizhao at ang aking ama sa mga patakaran. Parang apoy at tubig ang kanilang alitan. Para makuha ang kapangyarihan, binili ni Lin Shizhao ang mga opisyal ng kaaway na bansa. At sama-samang inakusahan ang aking ama ng pagtataksil at pakikipagsabuatan sa kaaway. Nagutos ang hari. Naparusahan ang aking siyam na angkan. Lolo, sure, mabilis tayong umalis. Hahaha.
pumasok ako sa palasyo. Para lang makahanap ng tamang pagkakataon. Upang harapin si Ling Shaizhang at maghiganti para sa aking ama. Ang trahedya sa inyong pamilya ay maaaring may ibang lihim. Ano? Ang bagay na ito ay kailangang simulan sa isang kwento na may kinalaman sa akin. May kinalaman ka sa akin. Noong 10 taon na ang nakalipas, ako ang dapat na maghari at magdeklara ng emperador. 10 taon na ang nakalipas, nakuha ng pamilya namin ang kapangyarihan. Malapit nang maitayo ang bansa. Noon, ako ay bata pa. Ipinakita ko ang aking natatanging kakayahan sa pamamahala. Ngunit nagdulot ito ng takot sa mga mahahalagang ministro at opisyal. Reyna, kung magpapatuloy ito sa ganitong takbo, baka balang araw maupo ang emperador sa trono. Ito ang pangalawang prinsipe. Hindi ko ba ito mapapansin? Nakita mo na rin. Totoo na hindi kasing talino si Yao Kai Chen. Pero si Yao ang tunay na prinsipe. Hindi niya maaaring agawin ang trono. Reyna, niyong mahal na ina, ito ay mga pangalawang usapin. Ang pinakamahalaga ngayon ay, karamihan sa kapangyarihan sa militar ay nasa kamay ni General Shen. At muli, si General Shen ay buong puso ring sumusuporta sa ikalawang prinsipe. Sa kanyang impluensya, ang maraming puwersa sa palasyo ay unti-unting lumalapit sa ikalawang prinsipe. Kung magpapatuloy ito, hindi na ito pagkuha ng trono, kundi pagpipilit sa paghahalili. Ano ang magagawa ko? Hindi ba mas dapat kayong mga ministro ang maghanap ng paraan? Reyna, mayroon po akong isang suhestyon. Mahal na guro, mangyaring sabihin. Ang inyong lingkod ay nagbasa ng mga palatandaan at natuklasan na may isang masamang bituin na darating mula sa kanluran. Sa paglitaw ng bituin na ito, ipinapahiwatig nito na magkakaroon ng mga paglabag sa ating dinastya. Ano ang dapat nating gawin? Oh, huwag mag-alala, Reyna. Nalaman ko na kung sino ang bituin na ito. Kung maiiwasan natin ito ng maaga, maaaring maiwasan ang kapahamakan. Sino si Xing Chen? Shen Zhenbangs. Anak na babae niya, si Shen Jinshu. Ang targeted mo ng ganito. Sobrang halata ba? Hahaha. Reyna, huwag magpanik. Isa lang ito kasignal. Ipapakalat niya ang balitang ito sa mga tao. Ngunit sa panahong ito, hindi namin gagalawin si Shen Zhenbang kahit kaunti man lang. Hindi magtatagal. May mga hindi magandang pangyayari na magaganap sa bayan. At si General Shen at ang ikalawang prinsipe. Ang kanilang otoridad ay dududahan. Sa panahong ito, magsasama-sama tayo ng ilang malalaking negosyante. Tulad ni Murong King, ang pinakamayayamang tagagawa ng tela sa Jiangnan. Upang palakasin ang ating puwersa. Hanggang sa, maaari nating tuluyang mapalayas ang lakas ni General Shen. Hanggang sa panahon na yon, ang emperatrice at ang pangalawang prinsipe ay kailangang lumabas. Lahat ay magiging natural na mangyayari. Punong ministro, ang galing ng hakbang na ito. Hahaha. Hindi ba't masyadong mapagmahal ang hari? Kung pagmamahal ang pag-uusapan, talagang totoo. Pinakamamahal ni kapatid na hari ang kanyang ina. Ngunit ang nakatatandang kapatid kong hari ay dati ay hindi mahilig sa kapangyarihan. Ang pag-akyat sa trono ay ginawa lamang bilang pagsunod sa kahilingan ng aming ina. Pagkatapos ng pag-akyat sa trono, ang nakatatandang kapatid kong hari ay naging isang puppet. Ang aming ina ang siyang humawak ng lahat ng kapangyarihan sa palasyo. Paglaon, unti-unting lumago ang aking kapatid, at nagsimulang nais magkaroon ng sariling kapangyarihan. Dahil dito, lalong lumala ang kanilang hidwaan ng aming ina. Sa wakas, nakakita siya ng pagkakataon. Ang Lotus Temple na ito ni Yao Er ay talagang kahanga-hanga. Inang, ito ay espesyal na itinayo para sa iyo. Maraming pag-iisip ang inilaan ng anak. Sana ay manirahan ka dito sa hinaharap. Araw-araw ay magdasal at magbulay. Naway pagpalain ng anak ang pamahalaan at ang mga tao. Ano ang sinasabi mo, Yao Er, na manirahan dito? Inang, ako'y hindi mapagkakatiwalaan. Ha ha ha. Ha ha ha. Pagkatapos nito, lalong tumindi ang pagnanasa ng aking kapatid sa kapangyarihan. Sa huli, siya ang nagtaglay ng lahat ng kapangyarihan sa korte. Ngayon, kahit si Lin Shizhao ay natatakot sa kanya. Nagsimula ang aking kapatid na palawakin ang kanyang teritoryo, at sinakop ang maraming maliliit na bansa sa paligid.
Sa totoo lang, kahit ako ay humahanga sa kanyang tapang. 都敬佩他3分。 Talagang maganda ang anyo ng inyong royal na pamilya. Ngunit puno ng sugat sa loob. Hindi mo nauunawaan ang ganitong laban. Ang pakikipaglaban ng ating panghabang buhay na hangarin. Kung walang laban, ano pa ang saysay ng buhay sa madilim at walang liwanag na kaharian na ito? Wala akong interes na makisali sa inyong baluktot na alitan. Ngunit basta makapaghiganti. Paano mo man ako gustuhin makipagtulungan, ayos lang sa akin. Mabuti. Matagal ko nang may plano. Kailangan mo lang sundin ang sasabihin ko. Matagal ko nang inihanda ang lahat. Naghihintay lamang para sa isang pagkakataon. At ang pagkakataong ito ay darating ng mabilis. Pagkalipas ng kalahating buwan, ang sitwasyon sa Hilaga ay nagiging kritikal. Ang kapatid na emperador ay personal na pupunta upang mangasiwa sa labanan. At si Lin Shizhao ay susunod din sa kanya. 会跟随前往。 Kamakailan lamang, si Murong King ay na-excel din sa Beijing. Sa oras na yon, nandyan na ang lahat. 都到齐了。 Kailangan mo lamang sundin ang sinabi ko. Talaga namang ikaw ang kanyang mabuting alipin. Hindi siya ang iyong Panginoon. Ngunit ikaw ang kanyang alipin. Ang iyong plano ay makakapinsala sa kanya. Ano ang pakialam mo sa kanyang buhay o kamatayan? 何干呢？ 10 taon na ang nakalipas, ako'y napabayaan sa kalye. Ibinenta sa general. Magaling ang batang ito. Hindi masama ang 20 tael na pilak pero masyado siyang bata. Lanan, 18 tael, 10-18 tael. Ay naku, kunin mo na, kunin mo na, kunin mo na. Hihi, ay. Gusto kong kumain. Tama na. Miss, pamilya tayong lahat. Paano mo siya mapapahirapan? Miss, nagkamali ako. Namumuhay akong parang aso. Walang dignidad. Ngunit hanggang sa makilala ko siya. Nang akala ko kaya ko nang mabuhay na parang tao. Naranasan ng general ang pagkawasak ng buong pamilya. Hindi siya makita. Nagsimula na naman akong maglakbay na parang aso. Hanggang sa naibenta ako sa tahanan ng punong ministro. Nakilala ko ang isang babae na halos kapareho niya. Mas mura, 8 taels. Sige, ayos lang. Hoy, bata. Ang pangalan ko ay Lin Wan King. Pero hindi mo ako pwedeng tawaging ganyan. Dahil magiging amo mo ako mula ngayon. Matagal ko nang sinabi. Hindi pwedeng may ikatlong tao na makakaalam ng plano ko. 3个人知道。 Hindi mahalaga, hindi ako interesado sa kung anong kalokohan mong plano. Kung aakyatin mo siyang lumabas ng Yaohua Palace kahit isang hakbang lang, papatayin kita ng walang awa. Heya heya ya heya. Yeah. Hey. You. Hey. You hao. Ginoo, Ginoo. Yan ye. Shen, sa wakas natagpuan kita. Huwag kang mamatay. Ngayon, tayo na lang ang natira. Ayokong mamatay ka. Ayokong mamatay ka. Ayokong mamatay ka. Binibining Shen. Ako. Ako pa rin ang tagapagmana ng pamilya Shen. Pasensya na. Hindi kita naprotektahan ng maayos. Ginoo, Ginoo. 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 Ginoo.
Ang punong ministro at si Ginoong Bilang ay pantay ang lakas sa amin. 3 buwan na silang naglalaban dito. Tinatayang magpapatuloy pa ito. Halos maubos na ang buong lungsod. Nahihirapan ang mga tao sa araw-araw. Pero hindi rin maganda ang kalagayan ng kalaban. Ngayon, nakasalalay kung sino ang mauuna sa pagod. Nagpadala na ang hukbo ng kaharian ng mga suplong pangsuporta dito. Sumali rin ang aking anak na babae sa laban na ito. Malapit nang dumalaw ang haring emperador dito. Ipasa mo ang salitang ito para palakasin ang loob ng mga sundalo. Ang punong ministro, tunay ngang isang tapat na pamilya. Sakit ito sa puso niya. Gamitin ang tuyong damo. At dahon ng Artemisa pati pulbos ng luyang dilaw ipahid sa sugat niya. Lenwe, May lason ang tigre niya. Pakuluan ang Huang Lian, Huang Qin at Jininhua para painumin siya. Engan, Heto! Gaano nakatagal ang ganitong kalagayan niya? 5 araw na. Bigyan mo siya ng ilang natutulog na damo para makaalis siya ng walang sakit. Hari. Nais magpakita si General Hong, Hari. Bakit mabilis ang pagkonsumo ng mga kagamitang pandigma? Sa ganitong bilis, huwag nang sabihin pang magdadala ng supply mula sa kabisera dito. Kahit pa maglaban sa pintuan ng kabisera, hindi na namin kayang magastos pa. Ano ba talaga ang ginagawa nila? Ang hari, iba ang north sa ibang lugar. Una, mas malakas kumain ang mga tao sa north kaysa sa south. Malaki ang konsumo sa pagkain. Pangalawa, magaling ang mga north na mga attack sa gabi. Madalas nilang sinasalakay sa gabi. Kailangan nating magdagdag ng maraming tauhan tuwing gabi. Pangatlo, ang mga tao dito ay kulang sa disiplina. Madalas nilang ninanakaw ang mga gamit ng militar. Kahit na pinatay na namin ang ilang mga magnanakaw. Bilang babala sa iba. Pero wala pa ring epekto. Nakakainis, ang isang buong hukbo ay nahahari ng mga magnanakaw. Hindi nyo pa nga kayang ayusin ang ganitong simpleng problema. Ano ba ang silbi mo sa akin? Ha? Hari. Si General Hong ay isang sundalo. Magaling siya sa pakikipagdigma. Ngunit, mahina siya sa pamamahala. Kung papayagan ng hari, nais kong manatili dito upang pamahalaan ang logistik ng hukbo para makatulong sa pagbawas ng pasanin ni General Hong. Kung ganoon, ipagkatiwala ko sa iyo ang logistik. Ito ang pintuan ng ating bansa sa Hilaga. Ilang mga maliliit na bansa sa paligid. Ayaw kong makita nila tayo na nagtatawanan. Sundin ang utos. Haha, Lixiu. Salamat sa iyo ngayon. Wuxiu, mabait ka talaga. Lahat ito para sa hari. Hahaha. Umalis na kayo. Parang hindi maganda ang pakiramdam ng hari ngayon. Ngayon, pagkatapos ng hari, kumpara noong ikaw ay naakyat sa trono noon. Alin ang mas nakakaabala sa iyo? 11 taon na ang nakalipas, kasama mo ang Empress Dowager. Kasama ko ang aking ama, si Lin Shizhao. Kasama si Igoshi. At ang General. Si Shen Zhenbang.
Ngayon, kasama mo pa rin ang aking ama, si Lin Shizhao. Kasama si General Hong Tianyang. Natatakot ka ba? Huwag kang maging mapaghimagsik. Huwag mong isipin na hindi kita kayang patayin. Makakapagligtas ba sa mga tao ang pagpatay sa akin? Nais kong itanong sa emperador kung bakit siya humawak ng kapangyarihan. Ang mga emperador ng nakaraang dinastya ay labis na malupit. Ang mga tao ay nagdusa. Nais ko lamang iligtas ang mundo mula sa apoy at tubig. Totoo ba talaga iyon? Kung totoo ang sinasabi ng emperador, ang paghawak ng kapangyarihan ay para sa kaligtasan ng mga tao. Bakit pagkatapos ng pag-akyat sa trono, pinuksa ang puwersa na pinamumunuan ni Shen Zhengbang? Lahat sila. Sila ay mga traidor sa bayan. Kung hindi sila aalisin, magdudulot ito ng malaking problema. Sinasabi ng lahat na ang hari ay isang batang henyo, na may pambihirang talino. Ngunit hindi alam ng lahat ang katotohanan sa likod ng kanyang pag-akyat sa trono. Noong araw, ang tunay na maihawak ng kapangyarihan ay ang emperatrisang ina. Ganito rin ba ang ginawa ng hari noon sa emperatrisang ina? Hari, gusto mo bang marinig ang tunay kong saloobin? Sa tingin ko, mas magaling ka kaysa sa iyong ina. Sampung taon na ang nakalipas, ang mga tao sa paligid ko ay tapat na tumutulong. Ngayon, bawat isa ay may sariling lihim na balak. Sinasabi nilang para sa kapakanan ng buong mundo. Sinasabi nilang mahusay sa pamamahala. Bago ako umupo sa trono, isa lang akong puppet ng aking ina. Pagkatapos ng koronasyon, naging puppet na ako ng buong mundo. Gusto ko ng personal na pamunuan ang hukbo sa digmaan. Kahit mamatay sa digmaan, karapat-dapat ang aking kamatayan. Mas mabuti pa ang hawak ang kapangyarihan ngayon, kaysa walang magawa. Ha 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 ha. Tumawa ka, tumawa ka. Ang tawa sa emperador na walang kwenta ay naipit pa mula 15 taon na ang nakalipas. Hindi pa siya nakalabas noon. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Si Xiao Yao ay mabuting bata. Maayos ka, Xiao Yao. Natatakot ka siguro. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo. Ah! Paano ka makikipaglaro ng ganito? Ipagpapalit ang isang lungsod at mga mamamayan nito para sa ibang lungsod at mga tao nito. Pwede bang ganito ang palitan? Emperador, huwag kang maging makatao. Para mapanatili ang kapangyarihan, kailangang magsakripisyo. Mahal na emperador, nagising ka na. Lanan, Kailangan ko nang umalis. Siguradong puno ang klinika ngayon. Inutusan ko na ang kusinero na ihanda ang agahan mo. Huwag kalimutang kumain mamaya. nakakagulat, di ba? Gagawin mo ang mga bagay na dapat gawin ng emperador. Gagawin ko ang mga bagay na dapat gawin ng isang asawang babae. Sa gabi, magkikita tayo ng natural. Mahal na hari, mag-ingat ka sa aking ama. Huwag ka nang tumanggi pa. Gino Murong, kailangan kang mag-ambag sa korte. Ito ay pagkakataon mo.
Kung hindi, dahil sa kasalanan nyo. Hindi mo alam kailan kayo makakabangon muli. Ginoo ng opisina. Noon, hindi kami nagkulang sa pagtulong sa hari. Pero ngayon, hindi ko kayang suportahan ang hukbo ng kaharian ng mag-isa. Tingnan mo ang mga kamay ko. Ako mismo ang pumunta sa linya ng depensa. Pwede ba akong bigyan ng konsiderasyon? Ay, ano ba ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang may problema ang kaharian? Walang responsibilidad ang isang matandang lalaki tulad mo, di ba? Sige, sasabihin ko ito sa general. Sana may mangyaring resulta sa susunod. Ewan ko na. Paalam na. Ginoo, Ginoo. Ama. Ama ni Yan-er. Akin yan, Ang anak ko sa lungsod ay hindi magaling. Pinahirapan kita. Mabuti na ang buhay. Yan, Narinig ko na dumating na rin sa hangganan ang babaeng sumakit sa'yo. Tatay, ano ba ang ibig mong sabihin? Nararapat lang na pagbayaran niya ang kanyang kasalanan. Oh. Kayo ba si Dr. Lin? Kailangan namin ang inyong tulong dito. Anong nangyari? May sugatang dugo ang hindi tumitigil sa pagdaloy. Pakiusap, pakitingnan niyo nga siya. Si Yanner ang babaeng ito, na nagdulot sa aming pamilya murong na mapunta sa ganitong kalagayan. Ang ama ay nakalipas na ang mga panahon. Pero sana ay ligtas lang ang ama ko. Ang aming pamilya murong na nagtagal ng ilang dekada, ay nasira ng babaeng ito. Kahit mamatay na ako, hindi ko palalampasin ang babaeng ito. Kumuha ng ilang drenarya. Makipagtulungan sa pagkagambala. Ipagpapalapot hanggang maging likido. Gumawa ng hiwa 3 daliri mula sa sugat. Ilagay ang gamot doon. Bakit ganun? May internal na sugat pa siya sa loob. Hindi mapipigilan ng karaniwang pampatigil ng pagdurugo ang dugo. Kailangang pigilan ang pagdurugo mula sa itaas. Dr. Lin, napakagaling ninyo. Salamat po. Dr. Lin, inumin po kayo ng tsaa. Ito ang pinakamagandang tsaa mula sa kaharian ng Liuli, Star Carl. Si Inay. Lin ay hindi lamang mahusay sa medisina. Hindi ko akalain na mahusay din siya sa pag-inom ng tsaa. Humahanga ako sa kanya. Wala iyon, mas madalas lang akong uminom. Subukan mo ang mga merienda namin. Magandang araw, Inay. Lin. Alainan, hindi ko pa natikman ang ganitong lasa sa aking bansa. Sobrang sarap nito. Basta't gusto ni Inay. Lin, ayos lang. Kaya sinasabi mong ikaw ay taga Liuli Republic. At isa pang mataas na opisyal mula sa Liuli Republic. Paano mo nalaman ni Linda Fu? Narinig ko na ang mga delicacy sa Liuli Republic ay sobrang mahalaga. Maliban sa mga royal family ng Liuli at sa aming emperador. Walang ibang makakain ito. Tunay ngang maraming alam si Linda Fu. Tama, ako si Prince Zhuang Mingyu mula sa Liuli Republic. Prince ng Liuli Republic. Ikaw ay isang prinsipe. Paano ka napunta dito upang magpagaling ng mga tao? Simula pagkabata, mahilig na ako sa medisina. Noong bata pa ako, nag-aral ako sa inyong bansa para pagbutihin ito. Ngunit hindi ko nagamit ng husto ang aking kaalaman. Kamakailan lang ay sumiklab ang digmaan. Kami sa Liuli bilang isang maliit na bansang nasa hangganan. Kung mabibigo ang aming lungsod, malapit na rin kaming malagay sa panganib. Sa ganitong oras ng krisis, bilang prinsipe, dapat tayong maging halimbawa. Kaya't nagtatago ako at pumunta sa klinika upang makapagbigay ng kaunting tulong. Ang galing mo naman. Ngunit sinabi mo sa akin ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ka ba natatakot na masama ako? Nakita ko sa klinika nitong mga araw si E.A. Linda nag-aalaga at nagpapagaling. Talagang humahanga ako sa iyong malasakit bilang doktor. Isa kang taong dapat respetuhin. Bukod pa rito, napakalaki ng tulong na ibinigay mo sa akin ngayon. Humahanga pa nga ako sa iyo. Paano ko naman magagawang linlangin ka? Paano ko kayang dayain ka? Ayos lang, gusto ko ang mga tao na katulad mo na tapat. Kung matapos na ang digmaan, at nandito pa tayo, tiyak na mag-iinuman tayo at mag-uusap. Magdamag tayong magkwentuhan. Ayos. Dr. Lin,
Anong nangyari sa'yo, gamot? Gamot. Dr. Lin, gamot. Itong amoy. Uwi na tayo, Yanner. Mabilis lang nating maibabalik ang ating pagkakakilanlan. Tatay, ano nang gagawin mo? Gusto kong maparusahan yung walang hiya na yun hanggang sa walang katapusang paghihirap. Medyo maayos naman ako, hindi ba? Bakit ang tagal mo pa? Sino yun? Dala namin ang mainit na chicken soup mula sa aming tindahan para sa inyo. Para sa inyong pampainit. Ang bait mo naman dumating na. Alaynan, ang sarap. Hahaha. Sa wakas nakuha ko na rin ito. Kuya Xiao Zhuang. Malapit nang matapos ang araw. Umalis na at magpahinga na. Sige, kuya, salamat sa araw na ito. Bakit hindi pa rin siya dumadating? May nangyari na ba? Bakit ikaw? Hindi ka ba dapat nasa malamig na palasyo? Bakit nandito ka pa rin? Ang hari, isang gabi, isang araw na pagmamahal. Kahit na may maraming pagkukulang ang aking sarili. Ito ay para sa ikabubuti ng hari. Hindi ka pa matagal nakakakilala kay Yelinglong. At natutunan mo na ang lahat ng masasamang ugali niya. Hindi po, hari, ang dahilan kung bakit ako nandito. Ay hindi para humingi ng kahit ano sa inyo. Ang tanging hangad ko ay hindi na muling mapaniwala ang hari sa ibang tao. At hindi na mapaglaruan. Sino ang may lakas ng loob na manloko sa akin? Ito ay si Liwan Qing, ang babaeng iyon. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Walang silbi ang mga sinasabi ko. Pero kung ang hari ay nagnanais na pumunta sa isang lugar kasama ako, malalaman niya ang buong katotohanan. At malalaman niya kung gaano ako katapat. Magtitiwala ulit ako sa'yo. Itset, pagod na tayo buong araw. Magpahinga ka ng maayos. Si hari ay si Lin Wan King's kalaguyo. Anong kalaguyo? Siya yon. Opo, mahal na hari. Nasaan si mahal na Hari Wan King? Si Lin Wan King. Nasa loob siya ng kabinet. Hi. Yuha. Yuhaw, uhaw, uhaw. Ha! Nalilito ang mahal na hari. Ako na. Mahal na hari, ayos ka lang ba? Isang maliit na magnanakaw lang ito, ayos lang ako. Murong na niyan, ang laki ng tapang mo. Nangahas kang subukang patayin ang hari. Ako. Ate, ikaw muna ang umalis. Pagkalipas ng ilang araw, pupuntahan kita sa bilangguan. Yanner, ako ang may kasalanan sa nangyari sa'yo. Sige na, ganoon talaga ang tadhana ko. Hindi mo dapat sisihin ang iba. Ek! Sa totoo lang, napakabait mo.
Sayang. Ang tatay ay bahagi na ng nakaraan. Sana lang ay ligtas si tatay, iyon lang ang mahalaga. Ang kayamanan ng pamilya murong na ilang dekada nang naipon, ay winasak ng babaeng ito. Kahit maging multo ako, hindi ko siya palalampasin. Tatay, ano ang gagawin mo? Yan, gusto kong gawing walang hanggan ang pagdurusa ng babaeng iyon. Hindi ba't ang karaniwang pampatulog ay hindi makakapigil sa kanila? Hindi na kailangang magpatuloy sa kanilang plano. May ipapadala silang tao mamaya. Lanan. Lanan. Ay, King Fei, Walang halaga ang aking buhay. pakiusap, alagaan mo ang emperador sa hinaharap. Ihahatid ang kalahati ng mga bigas para sa mga biktima ng kalamidad. Kailangan mong siguraduhin na magsasabi kayo ng totoo kapag dumating ang oras. Kumusta ang panig ni Chancellor? Napag-usapan na ba, bukas ng gabi, pumunta ka sa imbakan ng bigas. Kunin mo ang kalahati ng bigas para sa relief. Ipapadala nila ang kalahati. Baka masyadong marami na ito. Anong alam mo? Kapag nakuha nila ang bigas, alis na sila. Tayo ang magiging mga tagumpay. Sa oras na yon, hawakan niyo ang mga karangalan at yaman. Hindi ka pa rin nasisiyahan. Ngayon ka na magtipid. Ang galing ng paraan ni Chancellor. Gaano kagaling? Sinasabi ko, ito ay isang kakaibang taktika. Sino? Ay, Kinger, nagulat pa ako sa'yo. Pangino, matalino ka buong buhay mo. Bakit sa ganitong pagkakataon ka pa nagkamali? Paano mo nasabi yan, Kinger? Ang tribong North Wolf ay mula sa ligaw na lupain. Hindi sila nagtatanim o nag-aani ng pagkain. Umaasa sila sa pananakop at panghuli para makakuha ng pagkain. Paminsan-minsan, may ilang nag-aaral ang nagiging kanilang emperador. Pero sa huli, mga palaboy pa rin sila, di ba? Nakikipagkalakalan ka sa kanila. Hindi ka ba natatakot na magsinungaling sila? Binigyan mo sila ng tulong pagkain. At sila ay umatras. Ninakaw mo ang papuri. Pero kung ubusin nila ang mga relief goods tapos umatek uli, ikaw pa ang magiging may kasalanan. Tama. Kinger. Hindi sayang ang panahon sa tabi ng emperador. Marami kang natutunan. Ay. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ng ama mo? Sa palagay ko, dapat kang maghanap ng mga mandirigma na itatago sa mga pagkain at supply. Bukas, sumama sila sa mga supply papunta sa kanilang bodega. Pagkatapos, sindihan mo ng apoy ang kanilang bodega. Samantalahin ang kanilang kahinaan sa likuran. At tuluyang wasakin sila ng mabilis. Sa ganitong paraan, ikaw ang magiging tunay na bayani. Elman. Magandang ideya yon. Kinger, malaki ang naitulong mo sa akin. Gawin natin ito bukas. Handa na ang punong ministro, ma. Elman. Dalhin mo itong kutsilyo, tatay. Hahaha, Kinger. Hindi delikado ang daan na ito, tatay. Kailangan lang magpalitan ng gamit. Hindi mo kailangang magdala ng armas. Hindi para sa iyong proteksyon ang kutsilyo na ito. Oh. Para saan naman? Katatapos ko lang tingnan ang mga namatay na mandirigma. Sila ay walang takot sa kamatayan. Sila ay mga bayani at matatapang. Alam nilang hindi na sila babalik sa pagkakataong ito. Nababahala sila para sa kanilang mga asawa, anak at magulang. Hindi maiiwasang malungkot. Kaya mamaya pupunta ako sa bodega ng bigas. Ang ama ay nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. Itong kutsilyo at alak ay mga kinakailangang bagay para sa lakas ng loob. Hindi akalain ni Kinger na mahigit 6 na buwan na ang lumipas mula nang huli silang magkita. Hindi ka makapaniwala na ang bilis mong lumago. Kahit sa kaalaman o sa pakikitungo sa tao. Malaki ang iyong naging progreso kumpara sa dati. Masaya ang iyong ama. Hahaha. Ang alak na ito ay talagang maganda. Manatili ka lang dito.
Tatay ay naghihintay sa iyong tagumpay. Lanan. Ha. Haha. Bakit hindi pa rin dumating ang mga mamatay na mandirigma? Hindi ba't nandito na sila? 是已经来了吗？ Mukha bang may tao dito? Sabi ko na sa'yo, dalhin mo ang mga mamatay na mandirigma dito. Hindi tama yan, sabi ni Miss. 说了， Pinapunta mo muna ang mga mamatay na mandirigma para magtago. Kailan ko ba ginawa yan? Mabilis, umalis na tayo. Ako si Lin Shizhao, isang unit na puno ng kalihim. Dumating upang inspeksyonin ang bodega ng bigas. Huwag magkamali. Kami ay inutusan upang hulihin ang mga rebelde. Mas mabuting huwag kumilos si Lin Shizhao. Huwag mag-alala tungkol sa nangyayari, Ginoong Punong Ministro. Ano ito? 是什么东西？ Kutsilyo at alak. Para saan ito? Laging dala. Ngunit may impormasyon mula sa aming undercover agent. Sinasabi na kayo ay may lihim na ugnayan sa mga kaaway, na may balak na magrebelde. Ang kutsilyo at alak na ito ay ebidensya. Ako ay isang tagapagtatag ng bansa. Sinasabi mong ako ay nagrebelde. Kung gayon, nagrebelde na ako. Paglabag sa otoridad. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Huwag magulo. Suriin muna natin ito. Sabi sa ulat, may ebidensya kang pagtataksil. Nasa kutsilyo at alak na ito. Ipakita mo sa amin. Kung wala, papalaya ka namin. Ito lang ang ordinaryong kutsilyo at alak. Anong ebidensya ang meron? Huwag kayong magpanggap. Dalhin niyo ako sa inyong pinuno. Nandito ang hukom. Hahaha. Brother Hong, dumating ka sa tamang oras. Lahat ng ito ay isang pagkakaintindihan. Agad na ipaalis sila. Brother Lee, baka nagkamali ka ng akala. Ipakita mo sa akin ang kutsilyo at alak para malaman natin. Kailangan nating beripikahin ang impormasyon na natanggap. Walang kahit anong respeto si Hong Xiu. 都不给， Brother Lee, ito ba ay tungkol sa dangal? 的事吗？ Huwag nang magpatuloy ang Chancellor. Kung hindi, ipakita mo na lang sa kanila. Ano ba ang alam mo? May kakaiba talaga sa bagay na ito. Baka may problema ang kutsilyo at ang alak na 什 ito. 么问题？ Hindi ba ito galing sa Miss? Bakit naman ibebenta ka ng Miss? 出卖你？ Sa tunog, parang totoong alak na ito. Kuya Hong, pakiusap, maniwala kang malinis ako sa alak na ito. 酒 Inumin mo na. Nakita mo ba, bro? 看见了吗？ Walang anumang problema. 啊， Ah, hahaha, sayang naman itong magandang alak. 好酒啊！ Hahaha. Hindi. May laman ang sisidlan ng alak na ito. Ito ay pambansang kayamanan ng ating bansa, pulang kristal. Ito ay pambansang kayamanan ng ating bansa, pulang kristal. Lin, bakit ka nagdala ng ganitong karaming pulang kristal? Saan ka pupunta? Huwag kayong lumapit. Ay. Ngayon, patay na tayo. Ito ang mapa ng mga depensa ng ating bansa. Li Shizhao, ikaw ay isang taksil. Ay naku, Chancellor, umalis ka na. 丞相快走！ Tatay, sumakay ka na. King Er. Bakit ka nagtatanong? Hindi ako ang anak mong babae. Sino ka? Naalala mo ba?
Noong 10 taon ang nakalipas, paano mo ako pinatay? Ikaw lang ang natira sa pamilya Shen. Si Shen Jinshu, anak ni Shen Zhenbang. Hindi. Aking anak na babae. Namatay siya. Patay na. Patay. Ang mga sundalo ay naglaban hanggang sa dugo. Ayon sa utos ng emperador na may biyaya mula sa langit, noon ang hilagang hangganan ay puno ng pagbabago at panganib. Puno ng mga panganib, Sa awa ng langit, na itaguyod ang kapayapaan mula sa panganib. Ngayon ay payapa ang bansa at masagana ang mga tao. Maraming bagay ang kailangang muling buhayin. naalala ang minamahal na si Lin Wanqing sa gitna ng digmaan sa Beijing. Ipakita ang pambihirang tapang at katalinuhan. Pagliligtas sa katarungan kahit labag sa sariling pamilya. Ang kanyang tapat na puso. Maaaring masaksi ng langit at lupa. Ako'y nagpapasalamat sa kanyang mga nagawa. Dahil dito, ayon sa tradisyon, itinalaga si Lin Wanqing bilang empress upang ipakita ang kanyang kabutihan at upang ipagmalaki ang kanyang mga nagawa. Kapag nailabas na ang utos na ito, Nagmamadali ang mga tao sa paghahanda ng seremonya ng pagkilala. sama-samang nagdiriwang, ibinabahagi ang biyaya ni Empress Dowager Cixi. Ay naku, matandang alipin. Kailangan ko nang tawaging inang reyna kayo. Naghihintay pa ang emperador sa iyo sa Baohe Hall. Inang reyna, ngayon ay ang iyong masayang araw. Halika, samahan mo akong uminom ng ilang baso. Bakit hindi kumikilos ang inang reyna? Emperador, may kwento akong nais ikwento sa hari. Kung gusto mong ikwento mo na. Hari, hindi ako si Lin Wanqing. Kung ganoon, sino ka? Ako si Shen Jinshu. Ako ang anak ng bayani ng pagtatatag ng bansa noon. Si Shen Zhenbang, ang unang ranggong general. Pamilyar ang pangalang Shen Zhenbang. Noon pa, ang unang estilo ng espada ko ay tinuro ng General Shen. Sayang, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na turuan ako ng tatay ko ng espada. Noong ako ay 9 na taong gulang. Ang tatay ko ay pinatay sa harap ng mata ko dahil sa isang mapanirang utos. Inakusahan ng pagtataksil sa bansa at pinatay ang buong pamilya niya. Naalala ko. Ito ay utos ko noon. Nalipulin ang siyam na angkan ng Shen. Kaya bakit ka pabuhay? Swerte ko lang. Noong panahon na iyon, ipinadala ni Lin Shizhao ang mga tao para pumatay sa aming pamilya. Iniligtas ako ng tatay ko. Kaya't ipinadala ni Lin Shizhao ang mamamatay tao na si Iman para habulin ako. Nakatama ako sa ulo. Nawala ang aking alaala. At si Iman, walang anak o anak na babae. Naging maawain sa akin. Pinalaki niya ako. Tinuruan akong mag-aral. Hanggang noong nakaraang taon, pinilit ni Lin Shizhao na itago ang lihim ng panlilinlang sa tatay ko noon. At ang tanging makakapagpanatili ng lihim ay ang mga patay na lamang. Kaya ako at si Amang Aiden ay muling hinanapan ng patayan. Sa huli, namatay si Amang Ende sa aking mga bisi. At ako ay nahuli at ikinulong sa bilangguan ng langit. Napasok sa bilangguan ng langit. Nabuhay sa gitna ng panganib. Mas masahol pa kaysa kamatayan ang buhay doon. Paano ka nakatakas? Noong panahong iyon, ang anak na babae ni Lin Shizhao na si Lin Wanqing ay tinawag sa palasyo. Buong puso si Lin Shizhao na nais niyang maging tao siya ng emperador. Ngunit si Lin Wanqing ay isang taong may pag-ibig na malalim. Lubos siyang umiibig sa kanyang childhood sweetheart, na siya ring kapatid ng emperador. Nalaman ni Lin Wanqing na ako ay may 8% pagkakahawig sa kanya. Kaya pumunta siya sa bilangguan ng langit upang hilingin na papalitan ko siya sa palasyo. Sa ganitong paraan, makakataka sila ng kanyang kasintahan. Ginamit pa niya ang kakaibang laso na tinatawag na Qianhuabon upang kontrolin ako. At utusan akong gawin ang kanyang mga nais. Ngunit hindi niya inakala na pinatay ko siya agad doon mismo. Hindi na nakapagtataka.
Kaya pala naramdaman kong hindi ka pangkaraniwang babae. Alam na ng haring lahat ng nangyari pagkatapos noon. Ngayon ay naging emperatrice ka na. At nakamit mo na ang iyong paghihiganti. Ano pa ba ang iyong hinaing? Wala naman akong hinaing. May isa pa lang akong nais sabihin. Nakiusap ako sa emperador. Anong bagay? Maaari ba akong makipag-usap sa emperador? Sobrang walang galang ka na ngayon. Ano pa ang hindi mo magagawa? Halika na. Maganda ang ginawa mo. Ano pa ang gusto mong gawin ngayon? Anong gusto mong gawin? Sumama ka sa akin at tingnan natin. Hindi ba't gusto kong pumasok at tingnan? Ano ang pakiramdam ng maging emperador? Hahaha, nakatatandang kapatid. Nakatatandang kapatid o nakatatandang kapatid. Ngayon ay ikaw na. Ngayon ay ikaw na. Hahaha. Mula pagkabata hanggang ngayon, anong bagay ang hindi ko kayang gawin tulad mo? Anong bagay ang hindi ko kayang gawin ng mas mabuti kaysa sayo? Ngunit ang ina natin ay gusto ka talagang ganito, bakit? Dahil kailangan nila ng isang puppet. Isang marionette. Hahaha. Noong panahong iyon, ang dugo ng reyna ay katulad ng sayo. Patuloy na dumadaloy, patuloy na dumadaloy. Hindi tama. May problema ang dugong ito. Ay. Ikaw. Ikaw ba ay tao o multo? Ako ay isang buhay na tao. Patayin kita. Matapos kong mabawi ang aking paghihiganti. Bakit hindi ka umatake? Dahil Bakit? hindi ko magagawa. Hindi ko magagawa para mapanatili ang aking buhay. At kunin ang iyong buhay. Sandali lang. Kukunin ko ang buhay ko. Niloko niyong dalawa ako. Bakit hindi niyo pinapangalagaan ang prinsipe? At naglakas loob pang maghimagsik. Kung may pagkakataon ang prinsipe, maging emperador siya. Ngayon, ang trono na ito, ako na ang kukuha. Ha! Bakit? Dahil pinatay kita. Saka lang masasabi na bayad na ang utang ko. Lin Shizhao, gusto kong bayaran mo ang dugo sa dugo. Ang kalaban mo, may isa pa. May isa pa. Anong sinasabi mo? Noong araw, nilinlang ang iyong ama. Sa totoo lang, lahat tayo ay mga kasangkapan lang. Ang tunay na sumusuporta sa amin ay ang emperador.
10 taon na ang nakalipas. Bago pa man itatag ang bansa. Ang aming dating dinastya ay nakipagdigma. At ang tunay na namuno sa amin noon ay ang emperatrisang ina. Pagkatapos itatag ang bansa. Palaging may takot ang emperador sa kapangyarihan ng emperatrisang ina. Kaya naghanap siya ng pagkakataon. At pinatay niya ang emperatrisang ina. At siya ay palaging nag-aalala tungkol sa mga bayani ng pagtatatag ng bansa. Palagi niyang kinatatakutan na sila ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa hari. Natakot siya na kapag wala na ang Emperatrice Dowager, magkakaroon sila ng sama ng loob sa kanya. Kaya sinadya niyang gumawa ng sunod-sunod na mga pangyayari. At inakusahan silang mga taksil sa bayan. Kapag sinabi mo, maniniwala ako. Tingnan mo, gusto mo bang mabuhay? Maaari kang pumunta sa aking ancestral na bahay. Nandoon, nakita ko ang personal na utos mula sa emperador noon. Noon, ako lang ang punong ministro na walang kapangyarihan sa hukbo. Ginamit niya ako para patayin ang iyong ama. Pakawalan mo ako. Tutulungan kita maghiganti. Pakawalan mo ako. Tutulungan kita maghiganti. Hindi. Ang totoo at peke sa mundong ito. Nakakalungkot ba hindi? Sa wakas, tapos na. Pagod na ako. Bakit ngayon mo lang nararamdaman ang pagkasuklam? 你现在才觉得恶心。 Babae ay babae talaga. Hindi mo pa kaya ang ganitong maliit na bagay? Ikaw, anong ginagawa mo? Itong saksak na ito ay para sa'yo. Si Yao yan, pambili ng pasasalamat ko. Kung papatayin mo ako, hindi mo makukuha ang gamot. 不到解药， Ang Kalatsachi na buto ay likas na lason ng lihim na bansa. Matagal nang nawala ang aking lason, niyakap na ito ni Zhuang Mingyu. Magpahinga ka na ng may kapanatagan. Ikaw, babae na mapanlin lang. Sa utos ng langit, ang hari ay bumalik mula sa kampanya. Pagod na pagod. Bigla na lang siyang pumanao habang nakaupo sa trono. Nabalitaan ang pagkasilang ng kapatid na hari. Nangungulila ang prinsipe sa labis na kalungkutan. Para sa sarili, nauna pang pumanaw kasama ang kanyang kapatid na hari. Tunay na isang malaking hiyas para sa bansa. Sa panahon ng krisis ng bansa, Ang mga ministro sa kagawaran ay nag-aalala araw at gabi. Matapos ang masusing pag-iisip, sa huli ay napagpasyang ang Empress Dowager Shen Jingxiu. ay tunay na walang katulad na kandidato upang ipagpatuloy ang trono. Ako ay sumusunod sa batas ng ating mga ninuno. At sinasabi na ang kapalaran ay dapat sundin ang langit at ang utos. Patalasta sa buong kaharian, simula ngayon, ang aplikasyon ng Emperatrice ay ipinahayag bilang emperador. Ito ang magiging nagtatag ng dinastyang Shen. Sabi ng dakilang pari matapos pagmasdan ang mga bituin sa gabi. At magbasa ng kakaibang orakulo sa araw. May isang babae na may 3 nunal sa dibdib, na nakalusot sa palasyo, na maaaring magdulot ng kaguluhan sa pamahalaan sa hinaharap, at maghari ng mag-isa sa buong kaharian. Ito ang utos ko. Mabuhay ang emperador, mabuhay, mabuhay. Mabuhay, mabuhay ang emperador, mabuhay, mabuhay, mabuhay.